Sa video tutorial na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano paggawa ng personalized leather multipurpose leather wallet or business wallet. Kasi pangkaraniwan na problema natin, hindi natin makita kung ano yung talagang kailangan natin, lalo na yung araw-araw nating kailangan. At lagi nating dala-dala at para na rin maiwasan na makalimutan natin ang ating mga dala-dalahin. Since nagkataon na nasa Middle East tayo, magagandang leather dito. Gawa ito sa may mga materyales katulad nitong brown. Ito ayon sa binilhan ko, ito ay cow leather. So makikita nyo, makapal siya, pero super lambot. Kahit lamukusin mo, kahit na ganyan-ganyan mo, babalik pa rin siya. At pinakita mismo kahit yung lighter, hindi siya masusunog. Ito naman yung camel leather, itong kulay itim. Kaya napakalambot niya. Napakalambot pero napakakapal. Hindi kayang matahi ng makina. Kaya ang ginawa natin, stitch lang ang pwedeng pantahi sa kanya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gagawin ito ng kaaya-aya at matutuwa ka sa outcome ng iyong gagawin. Siya nga pala, ito ang ating mga materyales na gagamitin. Ito ay materyales na ito ay cow leather, itong kulay brown. Makapal siya, soft leather. Ito sa likod niya, leather na leather siya. At ang title nga pala ng ating tutorial ay Kapukan. Kasi sabi ng mga kasamahan kong mga Pinoy na OFW, kapukan ang amoy niyan, pre. Okay, so leather kapukan ang ating gagawin ngayon. So, papakita ko sa inyo yung tutorial kung paano ginagawa ito. So ito ay genuine leather, na soft leather ito. At ang personalized na gusto kong i-share sa inyo, mahalaga yung planning. Napakahalaga ng planning. Ano ba yung pangkaraniwan na kailangan natin? So, ito ang kailangan natin na magfi-fit kung ano yung mga dala-dalahin natin lagi sa araw-araw. Siyempre ito, ginawa ko ito, itong maliit na may zipper na to, kasi para hindi natin makakalimutan, lagi dala-dala natin ang flash drive. So, dito natin ilalagay yung flash drive. Ngayon, ang tiyanay, kasi may edad na tayo. Nasa edad na, kaya kailangan dala natin si Mr. Chani. Yan. Tapos, sasara na natin. So, ito limbawa. Dito naman, sa kabilang zipper niya, ilalagay naman natin ang ating labor card, yung mga ID natin, mga importante. So, sinukat natin ito, kailangan mag-fit talaga. So, ito yung pangalawang zipper. Yan. So, dito pa lang, ito yung importanteng mga kailangan natin. Sa pagdidesign nga pala, lahat ng pangharap, gawin mo muna lahat ng pangharap. At gawin mo lahat ito kasi hindi mo na ito mababalikan pagka isinara mo na. Pag isinara mo na. Tapos, ang concept nga pala ng gusto nating design, ito, ang gusto kong mangyari dito, so dito yung card. Dito naman, ang ilalagay natin, kasi lagi tayong nagdadala ng ballpen sa ating trabaho, sa ating profesyon. So, dito ilalagay ko yung ballpen para laging dala-dala natin. Yan, papakita ko sa inyo mamaya kung paano tinatahi ito. So, shout out nga pala sa aking mga kabats, si Madam Cory. Gusto raw matutong magtahi. So, ipapakita ko sa iyo kung paano ang pagtatahi. At special mention na rin sa aking mga ibang sa aking best friend, Jesse Cruz. Pang business ito. Itong gagawin ko ito, tamang-tama sa iyo, businessman ka eh. Meron kang lalagyan ng card, meron kang lalagyan ng ballpen.
At sa aking kabats din na si Eunice, siya yung talagang mananahi talaga eh. Kaya minsan kinukonsulta ko kung tama yung ginagawa ko at sa regards na rin sa lahat ng aking mga kabats sa Batch 84 sa NC, regards sa inyong lahat. Harinawang matapos ng pandemic na to at magkita-kita tayo, maging sa aking mga kabats nung elementary sa Ramon Isabela. So regards sa inyong lahat. So ito, ballpen ang ilalagay natin dito. So ang preparasyon nga pala dito, makikita nyo may mga butas-butas. May mga butas-butas kasi ginamitan natin ng drill kasi hindi pwede ng makina. Kasi hindi pwedeng gamitan ng makina ito. Kasi ang kapal eh. Although napakalambot na leather. Amoy kapukan nga lang. Kung aamoyin mo, amoy kapukan sa Ilocano. Kapukan na kambing o kapukan na baka. Ano man na kuwan. Ito, ganyan no. So, siyempre, importante yung measurement. I-measure mo lang ito ayon sa gusto, ayon sa kailangan at gusto mo. Halimbawa, 1 centimeter, okay? Or half centimeter bawat stitch na gagawin mo. So, guhitan mo lang, tapos barena lang katapat niyan ito. Barena. So, ibubutas-butas mo lang na ganyan. Tiyagayin mo lang na butas-butasin. Yan. Butas-butasin mo lang yan. Ganyan. Doble. Doble gawin mo. At pagkatapos niyan, sa finishing natin, meron din tayong pinaka panghasa o kaya tinatawag na kwanto mulihon. Ilalagay natin ganyan dito, mulihon. Siyempre, ang pagkakat natin dito, kaya pantay-pantay nga pala, pagkakat natin sa mga edges niya, hindi gunting. Hindi gunting lang ang ginagamit natin. Ginagamitan natin ito ng cutter. Ito blade cutter. Ang sistema lang, ilalagay lang natin na ganyan. So, diretso lang na ganyan. Diretsuhin lang natin. Cutting lang. Tapos, dito naman sa ito yung panlabas. Ito yung para sa ating ballpen. At dito naman sa kabila, dito naman yung ating lagayan ng mga pera. Kasi ang plano ko dito, halimbawa sa malaking bill, dito ko ilalagay na ganyan. So, lalagyan ko ulit dyan na ganyan, tapos dito, zipper. Eksakto nakatayo yung pera. Yung malaking bill dito sa taas, at pagkatapos, maglalagay ako ng zipper. Yan, maglalagay ako ng zipper na ganyan. So, zipper. Tapos, mga spool bill naman, dito naman sa kabila. So, dalawang zipper ang mangyayari. Isang zipper sa taas. So, maglalagay tayo ng dalawang lagayan ng pera dito. Isa dito sa mga malalaking bills. Dito naman yung small bills. So, dito may zipper. May zipper din dito na nakatahi dito. Square type na nakatahi. So, ang concept nun, magkakaroon siya ng parang dalawang wallet. Dalawang wallet na ganyan, kabilaan. Ngayon, pag sinara mo ng ganon, eksakto, ganito na siya. Ito muna yung pansamantalang lifetime, sabi nga. Kasi walang mabiling magnetic. Rinawang pag-uwi ko sa Pilipinas, malalagyan ko na ito ng magnetic talaga. Kasi ang plano ko dito, magnetic. Yun, napakahalaga ng planning. Kaya makikita nyo, kailangan walang nasasayang na materyales. Kailangan tugma lahat sa planning. So, dito yung mga maliliit na bagay na dala-dala natin ito araw-araw. Ito, katulad nito, Chani. Mayroon din tayo nito. Flash drive. Dito naman, mayroon tayong labor ID or labor card. Dala-dala, pera, syempre. Siya nga pala, ito, kasalukuyan kong tinatahi na itong para sa ballpen. Pagka sigurado ka na na tama yung ginagawa mo, o yung nagawa mo ay eksaktong tama, talagang amoy kapukan talaga.
Ito, ginagamitan na ito ng ating super glue. Itong super glue na to, napakalakas nito. Kaya yung kulay niya, makikita nyo, ganitong kulay. Ngayon, magiging ganito na ang kulay niyan pag dinagyan natin ng super glue at napakatibay. Kasi ito ang front Ito ang pinaka front niya. At ito naman, pag sinara na natin, eksakto yung dalawang wallet, lalagyan ng pera nasa loob niya. Tingnan nyo. Tagus-tagusan pa lang kasi kailangan planuhin mo na lahat yung mga dapat mo ikabit sa harap bago mo i-close o isara. So, ito yung ating sinulid. Sila pala, gusto kong i-discuss. Baka naman napakamahal masyado ang ginastos mo dyan, Nelcam. Okay, mag-compute tayo. Para naman hindi kayo, baka sabihin nyo naman, napakagastos kong tao. Okay. Ito yung cow leather na binili ko. 1 real ito, 1 real ang halaga. Sa peso, ang halaga nito ay 130 pesos. Ito naman, cow leather, mas mahal siya. Mas malaki ng konti dito nung ito ang katumbas nitong tatlo na to. Ang katumbas niya ay 1.5 real, so approximately nasa ano yan, nasa 180 pesos naman itong camel leather. At pagkatapos ito, yung pakabit ko dito, 500 baisa. So ibig sabihin 60 pesos. Ito naman, binili ko ito ng ano lang, itong sinulid niya to na matibay. Binili ko ito ng 900 baisa, so katumbas ng 100 pesos. Okay, ito naman yung zipper. Zipper na ilalagay ko dito pagka dito sa loob. Pero kailangan ko pa kasi ng isang zipper pa. Kasi dalawang wallet ang ilalagay natin sa loob. Isa dito, isa dito. Ito naman nagkakahalaga lang ng 20 pesos ito. Yan lang ang mga halaga niyan. Kaya murang-mura lang. Yun nga lang, ikaw ang gagawa. Kasi ito, iniisip ko kasi ito. Dito ang ballpen. Pagkatapos, dito natin, depende kung kailangan pa natin lagyan ng lock o hindi na. So, ngayon, ito yung ating super glue. Kasi katulad sabi ko sa inyo, pag sigurado na tayo sa pagkakatahi natin, ilalagyan na natin ng super glue. Yan. Dito lalagyan natin ng patak-patakan lang natin ng super glue para itong kulay niya, itong magiging kulay niyang ganito ay maging ganito na ang magiging kulay. Okay? So, mapapansin nyo, dito na tayo sa ating pagtahi kasi para matuto ang ating kabats na si Madam Cory. Okay? So, ganyan. Okay? So, kailangan, paano natin i-bend yan? Siyempre, sinukat natin yan eh. May mga butas-butas na rin dyan. Oh. May mga butas-butas na dito. Pagkatapos, ilalagay na natin baling ganyan. Yan. Yan ang concept niyan. Pagka nailagay na natin bale, naka-bend na ganyan, naka-bend na, tsaka natin tatahi uli yung dulo niyang ganon para talagang nakasadya talaga na para sa ballpen. Ngayon, dito sa harapan niya dito, ang mangyayari, ballpen ang makikita mong ganyan dito sa bukasan niya. Sa kabilang side naman, ito naman yung magiging itsura niya. So, mayroon siyang lagayan ng mga ID natin. Ganyan. Tapos, pagka binuksan mo naman ito sa loob, ibig sabihin, wallet naman ang laman yan. Yung lalagyan naman natin ng pera. So, pwede mong pagdating mo sa bahay, nakalatag na lang na ganyan. So, dito na yung pera mo. Okay, 2 zipper. Nakalatag na ganyan. Nandito naman yung mga ibang materialis na kailangan mo. Ito naman, ninagay ko lang din ito para madaling hawakan. Ganyan. So, yan ang harapan niya. So, start tayo ngayon kung paano yung concept ng ating gagawin dito sa ballpen. Ganito ang gagawin natin. So, kailangan nakabend siya paloob eh. Kaya yung size nito,
yung size nito mas malaki compare sa butas niya sa loob. So makikita nyo sa butas niya sa loob, mas maliit siya, mas maliit o mas malapit dito sa portion na to. So ilak na natin. So start na natin yung ating pagtahi. So kailangan tugma sa distance. So dito muna tayo, pag hirap tayo sa butas, gagamitan natin ng barena kasi katulad nito. Pag mahirapan tayo, maliit masyado yung butas halimbawa, meron naman tayong pambarena. Okay? Ganyan lang. Pwede nating butasan o barenahan. Depende sa pangangailangan. Yan. Okay? Minsan may amoy kapukan talaga. Nga lang, pag nagbubutas ka, amoy na amoy mo talaga yung kapukan. Yung kapukan sa aming mga Ilocano, yan yung pulutan eh. Yung mga namumulutan. Ang tawag doon kapukan. So, ganito lang. Oh. Tusok na natin ito. Oh. Hindi tayo mahirapan sa pagtutusok kahit na napakakapal na leather ito. Kasi, ano yan eh, may mga butas-butas na yan eh. Okay? Sa sentro na lang natin yan. Ganyan, no? Oh. Di ba? Sentro. Tapos, siyempre, ilalak na natin. Ilak muna natin para maganda, masaya. Yan. Ilak natin sa pinakadulo. Siya nga pala, ito part 1 ng ating leather na gagawin. Yung part 1, part 2 nga pala ng ating ginawa last time, yung ating bag para sa bike, gagawin natin para sa susunod. Ito nga pala yon kasi naka-ready na rin naman, huwag kayong mag-alala. Gagawin natin yung part 2 ng ating bisikleta. Ito yung sa bandang kanan, ito yung bandang kaliwa. Kasi nagpakabit pa kasi ako ng mga materyales eh. Ito katulad nito, lang lock nito, yung lock dito para malalagyan natin ng mga kailangan natin. Tapos puro clip type ito. Tapos dito naman sa kabila, ito naman zipper naman ito para sa bag natin. So ito sa bandang kaliwa, ito yung bandang kanan. Sa bandang kanan naman, double-sided naman. Ito isa dito, isa. Tapos meron pa rin dito. So doble, dalawa dito sa side na kanan, dito sa kanan na side, dalawa siya. Okay? Dalawa siya. Pagkatapos dalawa rin dito. Saka isa dito. So dalawa dito sa bandang kanan, dalawa ang pinaka-bulsa niya, dalawa rin ang bulsa sa bandang kaliwa. Ito naman ay zipper saka botones. Pag binuo natin, magiging ganyan na bag na ganyan. Magiging malapad siya. Lalapadan natin mga 4 inches siguro. Depende sa pangangailangan. Lalaparan natin. Tapos sa gilid niya, lagyan natin mga leather para magandang tingnan. Yan yung right side. Ito naman sa left side. So, susunod na video natin, ito ang gagawin natin. Ngayon, gusto kong ipakita muna sa inyo yung paggawa ng leather. So, makikita nyo, dito ilalak na natin lock type kasi double ang gagawin natin, double stitch na ganito ang gagawin natin para matibay kasi ballpen ang ilalagay natin eh. So, ilock natin, lock muna natin. Yan. Tiyaga-tiyaga lang talaga. Sabi nga eh, kung may tiyaga, may nilaga. Kung may nilaga, may makakain. Okay, so doon natin nilagay. Okay, ganyan lang para lang ano yan. Pang-alis din kasi ng inip ito pag ganitong OFW ka, nakakalibang kasi mabuburyong ka pag wala kang ginagawa. Kaya kailangan mo ng panglibang sa sarili. Minsan hindi siya tugma sa butas minsan. Kaya gagawa mo ng paraan. Yan, anyway,
Sa tingin ko, sa rinawang tugma lahat yung butas na ginawa natin. So ito, ilock muna natin. Kailangan nakalock. So sa pag-lock ng tahi, pakita ko sa inyo kung paano natin ilalock yung tahi natin. Tingnan muna natin kung papasok yung ating ballpen. Baka ayaw pumasok. Uy, pasok. Yan ang sistema. Yan ang sitwasyon. Kailangan, bago natin i-finalize ng glue mamaya, itugma yung ginawa natin. At sa paglalak sa kanya, okay, papakita ko sa inyo kung paano natin ilalak kasi maliit na lang itong sinulid natin. So, ilak muna natin. So, gawin nating matibay talaga. Yung talagang, sabi nga, kahit 2 kabayo, pwedeng hilain ng 2 kabayo. Hindi pa rin masisira. Napakakunat nito at napakasarap hawakan. Napakasarap hawakan. So, ito, ganyan o. So, ilalak natin. Paano paglalak? Punta ka lang dito. Yan. Tapos, ilagay mo lang gano'n. No? Yan. Okay. Isa-isayin natin yan hanggang sa dulo. Yan. Hanggang sa dulo, isa-isayin natin. Makikita nyo, yung magiging itsura niyan, matibay na matibay kasi nakalak na yung tahi niya. Bago natin sisimulan ng padiretsong ganito, nakalak na siya na ganito. Nakalak. Double lock. Yan. Kasi pag nilak mo, makikita mo kaagad kung tama yung gagawin mong pagtahi. Hindi yung tahi ka na lang ng tahi, hindi naman tumutugma. So, ilalak mo muna. Yan. Yan. Minsan, nagkakaproblema. Sa sobrang lakas natin, naputol. Sipin mo naputol. Siguro nateten siguro dahil iba talaga pag nasa harapan ng camera eh. Palibasa hindi kasi tayo artista. So, anyway, kasama yan sa buhay. So, maglalagay tayo ng panibago. Anyway, eksakto naman yung pagkaputol niya. So, live talaga. Walang take 2. Walang edit. Yan naman ang content ng ating vlog. Walang take 2. Walang edit. So, maglagay tayo ng sinulid. So, ganito. So, 2 na yan. 2 na kagad yan. Gagawin pa nating 4. Magiging 4 ang sinulid natin. Ito ngayon ang ating isusuot dito. Ito na naman ang problema ng nagkakaedad. Pero kaya pa natin yan. Kasi, ano pa yan eh. Fit to work pa naman tayo eh. Kaya, isa ito kasi sa kailangan madiscover natin lahat ng mga skills natin. Lalo ngayong panahon ng pandemic. Kailangan marami tayong option. Hindi lang yung ating profession. Kailangan maging skilled tayo sa maraming bagay. So, ibuhol na natin ganyan, yung sinulid. Okay? Tapos, gunting. Yan. O, tusok ulit. Doon naman sa kabila. So, ito nakalak na. Makikita nyo. Nakalak na siya. Ito yung lock na sinasabi ko. Ito, 1, 2, nakalak. Inilak na natin. So, tuloy na tayo sa ating pagtahi. So, ayon sa aking kabatsmate na si Madam Eunice, ang ginamit ko raw na pagtahi ay tinatawag na box stitch. So, bakit box stitch? Kasi, yung papunta dito, okay, yung papunta dito, okay, tutusok natin dito, papunta sa likod. Pagka dito, tutusok ko sa papunta sa likod. Katulad nito may kahirapan talaga minsan. Kailangan pang silipin. Yan ang medyo nakaka-challenge din sa nakaka-challenge. Nakaka-challenge minsan sa paggawa ng leather. Hindi katulad sa ordinary lang na tela o madali-dali lang. Dito kasi medyo matcha-challenge ka. Katulad nito,
Ibe-bend kasi natin kailangan nakalobo siya So, forward tayo ngayon. So, forward tayo. Doon natin ilalagay. So, medyo hirap ng konti dahil hindi balanse yung butas. Yan. Yan. Ito, backstitch daw, sabi ng aking kabats na si Eunice. So, galing dito ngayon. Okay. May pasobra kanina. Hindi maganda yung pagkakalagay. Anyway, guntingin natin kasi napapangitan ako So, live na live yan. Walang daya. Okay? Yan. Anyway, malilinis mamaya yan ng ating yan. Okay? Ngayon, papunta sa harap. Pag papunta tayo sa harap, galing sa likod, papunta sa harap. Galing sa likod, papunta sa harap. Yan ang ating gagawin. Yan. Papansin nyo? Papunta sa harap. Tapos, pag galing naman sa harap, papunta sa likod, paatras tayo. Yan. Paatras naman ang ating tusok. Yan. Yan. Malilibang ka lalo pagka nakita mo na maganda yung outcome ng gagawin mo. Malilibang ka. Imagine, Imagine. Tingnan nyo naman yung kapukan natin. Kapukan leather, sabi nga nung mga kabats ko. Ay, yung mga kasamaan ko sa trabaho. Yung project ni Nelcam, kapukan. Okay, kapukan nga. Amoy kapukan. Okay. Forward uli. Forward natin. Yan. Forward. Kasi backstitch ang tawag. Dito naman natin tusok ngayon. Kasi actually, dalawang layer ito Ganito dalawang layer. Dalawang layer para matibay na matibay. Yan. Yan. Tapos, forward uli. Forward na naman natin dito sa butas. Diba? May butas dito. Yan. So, yung part 2 nito sa susunod na after nung ating gagawin sa bike. Kasi next week, sa weekend natin, gagawin naman natin yung sa bike. Okay? Regards nga pala sa aking pamilya sa Pampanga, sa aking mga anak, sa aking mga minamahal sa buhay, regards sa Pampanga, regards din sa Isabela, kung saan nanduto ng aking mamang. Ingat tayo lahat dahil sa sitwasyon na ganito. Maglibang-libangin lang natin yung sarili natin na huwag tayong mainip at matututo tayo kasi marami akong natutunan dahil sa pandemic na to. Imagine, pati pananahi pinasok ko na dahil sa sitwasyon ng pandemic. Anyway, wala naman dapat na pagsisihan.